Tapos na ang trade deadline sa NBA ngayon. Wala nang pwede mag-trade. Ang pwede na lang lumabas ng mga balita ay yung mga pahabol na approval. Ngayon, ito yung isa sa mga comment kahapon ng isang NBA player na si CJ McCollum patungkol sa trade ni Kevin Durant papuntang Phoenix Suns. Dahil di umano kay Ja Morant na I'm fine in the West. Ngayon ang tanong, okay pa ba sa West si Ja Morant dahil gumanda ang lineup ng ibang mga teams? Ito ay in papers pa lang or via sport track. Hanggat hindi naglalaro yung mga player sa bago nilang team, hindi pa malalaman ang resulta. So nagawan ko na last time yung kina Russell Westbrook at D'Angelo Russell sa Lakers. Dagdag pa dyan, si Play-in Champion nag-post kasi ng comment online tungkol kay Woj at kay Sham. Biglang na-trade sa Magic kasama ang second round pick kapalit nga nitong si Mo Bamba na nag-a-average ng 7 points, 4 rebounds at 1 block per game. Pero may kasama pa yung 39% mula sa 3-point area. May total siya ngayong season na 43 out of 108 3-point shot. Pinakawalan din ng Lakers si Thomas Bryant kapalit naman ni Davon Reed at ilang second round pick papuntang Lakers. Ito yung makikita nyong bagong lineup ng Lakers. Upgraded sila ngayon hanggang next season. Dahil nga sa trade na ginawa nila, merong matitirang at least 6 na players for next season at meron pa silang salary cap. Ang Golden State naman nagkaroon ng multi-team trade. Nakuha nila pabalik si Gary Payton II after nga nilang i-trade si Wiseman papuntang Detroit. Si Saddiq Bey naman napunta ng Atlanta Hawks at 5 second round pick ang nakuha ng Blazers. Nakatipid ang Golden State ng 7 million ngayong taon at 30 million naman for next year. Pero depende pa yan sa susunod na taon kung sino makukuha nila kung sakali. Dahil ito yung lineup na makikita nyo ngayon sa Golden State. Bukod kasi dito ay Gary Payton II, wala nang ibang player ang nabago. At 14 players pa lang sila ngayon, katulad ng ibang mga teams. At meron pang isang slot para sa buyout market na ang deadline noon bago mag-playoffs. Ang Clippers naman nakuha si Mason Plumlee kapalit ng isang second round pick at si Reggie Jackson. Nakuha din nila si Eric Gordon mula sa multi-team trade. Papunta naman dito sa Memphis si Luke Kennard, si John Wall at si Danny Green nasa Houston. Expected bibitawan din sila ng Houston sa mga susunod na araw. Yung point guard kasi na na-request talaga ni Kawhi, si Eric Gordon na ba yun? At tingnan natin kung ano nga bang posible mangyari. Dahil si Reggie Jackson naman expected iba-buy out ng Hornets at yung iba mga teams ay nakaabang din sa kanya. Si Bones Hylands naman nakuha din ng Clippers mula Denver kapalit ng 2 second round pick. Siya din kasi yung potential draft steal ng Nuggets na meron siyang 12 points, 2 rebounds at 3 assists per game plus 37% mula sa 3-point area. Ang Pelicans nakuha si Josh Richardson kapalit ni Devontae Graham at 4 na second round pick. Ang ginagawa naman ng San Antonio, wini-wave nila yung iba mga players na nakukuha nila katulad ni Dwayne Dedmon. Yung trade naman kahapon ni Kevin Durant sa Suns, pina-finalize pa yon nung nakaraan. Ang naging resulta, pumasok ang Bucks at Pacers doon sa deal. Nakuha ng Bucks si Jay Crowder kapalit ng 5 second round pick. At napunta naman si Indiana, si Jordan Nwora, George Hill at Serge Ibaka na makakakuha din ng multiple second round pick. Si Ibaka ay papakawalan din ng Pacers. Marami mga players ang mapupunta sa open market after ng 48 hours. Ang Celtics nakuha si Mike Muscala mula nga sa OKC na merong good addition sa frontline nila dahil si Muscala nag-a-average ng nasa 39% mula sa 3-point area na ganun kasi naman ang laro ng Boston sa Beyond the Arc. Ang Raptors inaasahan na magiging seller sa trade para sa mga players nila. Ngayon, ang ginawa nila, inalam lang nila yung value ng kanilang mga players sa trade market, lalo na yung kay OG Anunoby. May report kasi nung na-trade si Kevin Durant sa Suns, yung mga executive sa West nag-inquire agad sa Toronto para kay OG, para ma-acquire siya. Dahil para magkaroon ng player na pipigil kay Kevin Durant. Sa off-season, gagawin ng Raptors yung kanilang mga move. Dahil nga sa nalaman nila kung ano ang value ng kanilang mga players.
So yan muna yung iba mga trades at ang susunod nga dyan kung sino yung bibitawan at yung mga nasa buyout market para mapunta naman sa iba mga teams na contender na dahil yung kalimitan ang nangyayari talaga after ng deadline.